These anime villains actually won. And it changed everything. Paano kung minsan hindi bayani ang nananalo? Sa anime, sanay tayong makita ang kabutihan na nagtatagumpay laban sa kasamaan. Pero may mga pagkakataon na ang kontrabida mismo ang nagwawagi at nagiiwan ng trahedya, pagkawasak, at sakit na hindi na mababawi. Mula sa pagkakakulong ni Gojo, pagkamatay ni Ace, pagtataksil ni Griffith, hanggang sa tagumpay ni Aizen, ito ang mga anime arcs na nagpabago sa kasaysayan ng anime magpakailanman. Handa ka na bang balikan ang mga pinakamasasakit na pagkatalo sa anime? Paano kung ang kontrabida ang tunay na panalo? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 anime arcs kung saan ang mga bayani ay nabigo at ang mga kontrabida ang tuluyang nagtagumpay. Mula sa Berserk, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, One Piece, Death Note, Bleach, at marami pang iba. Alamin natin kung paano binago ng mga pagkatalong ito ang buong istorya ng kanilang mga anime at kung bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sila ng mga fans. Kung mahilig ka sa anime analysis, anime theories, anime reviews, at malalalim na diskusyon tungkol sa pinakamagagandang anime moments, siguraduhing mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating video. Like, comment, share, and subscribe. Sa karamihan ng mga anime, iisa ang inaasahan nating mangyari. Ang bayani ay haharap sa matinding pagsubok, lalaban hanggang sa huling sandali, at sa dulo ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Pero paano kung hindi? Paano kung sa halip na ang bayani ang manalo, ang kontrabida ang tuluyang magtagumpay? Ngayon, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamalupit, pinakamadilim, at pinakamasakit na anime arc sa kasaysayan, kung saan ang mga kontrabida ang tunay na nanalo. Simulan natin sa Jujutsu Kaisen. Sa Shibuya Incident Arc, ipinakita ni Kenjaku, kung bakit siya ay ang isa sa pinakamapanganib na kontrabida, sa modernong anime. Hindi niya sinubukang talunin si Gojo sa lakas. Sa halip, ginamit niya ang emosyon nito bilang sandata. Isang segundo lamang ng pag-aalinlangan ang kailangan niya, upang masil si Gojo sa prison realm. At nang mawala si Gojo, bumagsak ang buong depensa ng mundo ng mga sorcerer. Libo-libong tao ang namatay. Nawasak ang Shibuya. At nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng Jujutsu Kaisen. Sunod naman ay ang Marineford arc ng One Piece. Isa ito sa pinaka-emosyonal na anime arc sa lahat ng panahon. Ginawa ni Luffy ang lahat para mailigtas si Ace. Nakipaglaban siya sa mga admiral. Nakipagsapalaran siya laban sa buong navy. At sa wakas, napalaya niya ang kanyang kapatid. Pero sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Dahil sa isang provocation mula kay Akainu, bumalik si Ace sa laban. At doon natapos ang kanyang buhay. Hindi lamang namatay si Ace. Nawasak din ang puso ni Luffy. Sa puntong iyon, ang Navy ang tunay na nanalo. Punta naman tayo sa Bleach. Sa Soul Society arc, akala ng lahat ay isang rescue mission lamang ang kwento. Akala natin ang pinakamalaking problema ay ang pagligtas kay Rukia. Pero ang lahat pala ay bahagi ng plano ni Aizen. Pinaniwala niya ang buong Soul Society na patay na siya. Niloko niya ang mga captain. Niloko niya ang mga bayani. At nang ihayag niya ang kanyang tunay na plano, wala nang nakapihil sa kanya. Nakuha niya ang Hagyuko. Nakawala siya. At nagsimula ang kanyang pag-akyat bilang isa sa pinakamakapangyarihang kontrabida sa anime. Ngunit kung pag-uusapan ang pagtataksil, walang makakatapat sa Berserk. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ang Band of the Hawk kay Griffith. Sinundan nila siya. Ipinaglaban nila ang kanyang pangarap. Minahal nila siya bilang pinuno. Pero sa Eclipse, ipinakita ni Griffith ang kanyang tunay na pagkatao. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling hukbo upang maging isang Diyos. Isa-isang pinatay ang kanyang mga tapat na kasama. At si Guts ay walang nagawa kundi panuurin ang pagkawasak ng lahat ng kanyang minahal. Isa ito sa pinakamasakit at pinakakontrobersyal na tagumpay ng isang kontrabida sa kasaysayan ng anime. Sa Death Note naman, napatunayan ni Light Yagami na minsan ang talino ay mas mapanganib kaysa anumang kapangyarihan. Si L, ang pinakamalapit na tao sa paghuli kay Kira. Unti-unti niyang nabubuo ang katotohanan. Pero sa huli, natalo rin siya. Sa pamamagitan ng komplikadong plano at manipulasyon, nagawa ni Light na alisin ang kanyang pinakamalaking kalaban. Namatay si L.
At sa loob ng mahabang panahon, naging hari si Light ng kanyang sariling bagong mundo. Hindi lang siya nanalo, naghari siya. At syempre, hindi natin maaaring kalimutan ang Hunter x Hunter. Ang laban ni NetEro at Meruem ay isa sa pinakamagagandang laban sa anime. Ibinigay ni NetEro ang lahat. Ang kanyang buhay, ang kanyang karanasan, ang kanyang lakas. Pero kahit ganoon, hindi niya natalo si Meruem sa tradisyonal na paraan. Sa katunayan, ipinakita ng laban na mas mataas pa rin ang antas ng hari kaysa sa pinakamalakas na hunter. At kahit namatay si Meruem sa huli, napanatili niya ang kanyang dignidad at pagkatao. Sa maraming paraan, moral victory pa rin iyon para sa kanya. Ang dahilan, kung bakit hindi natin makalimutan ang mga anime arcs na ito, ay dahil pinatunayan nilang hindi laging nananalo ang kabutihan. Hindi laging sapat ang determinasyon. Hindi laging sapat ang tapang. Minsan, ang kontrabida ay mas matalino, mas handa, mas tuso, at mas malakas. At kapag nangyari iyon, mas nagiging makatotohanan ang kwento. Mas tumataas ang stakes, at mas lalo tayong naa-attach sa mga karakter. Dahil alam nating maaari silang mabigo. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin ang mga anime arcs na ito. Pero para sa iyo, alin ang pinakamasakit na pagkapanalo ng isang kontrabida sa anime? Si Griffith ba? Si Aizen? Si Light? O si Kenjaku? E-comment mo ang iyong sagot sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang anime analysis at malalalim na anime discussions. Ako nga pala ang inyong kasama sa Anime Journey, ako ay si Anime Chismis. Hanggang sa susunod na video. At tandaan, kapag ang kontrabida ang nanalo, bayani pa rin ba ang tunay na natalo? Column.